Good afternoon po at Merry Christ Birth sa bawat isa at tayo po lahat ay tumayo at pangunahan po tayo ni Pastora sa isang pre-worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Friday Prayer Streams. Maganda na batiin natin yung katabi natin ng magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Tayo po ay magsimula sa kuhain ng Panginoon. Buksan natin yung Bible natin sa Awit 128 verse 1 po hanggang 2. Awit 128 verse 1 hanggang 2. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sabi nga pa dito na mapalad po
yung tao na may takot sa ating Panginoon, o yung tao po na sumusunod sa ating Panginoon, sa mga kautusan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, sa mga salita ng Diyos. At lagi natin makikita dito sa awit na yung pinakagustong gawin, gusto ng Panginoon na gawin ng bawat isa sa atin ay magpuri po sa Kanya. Yun ay gagawin natin. Yun po ay pagsunod natin sa Kanyang kautusan. At yung mga sumusunod po sa Panginoon, sabi nga, maituturing dito na mapalad. Hindi siya magkukulang sa anumang mga bagay at yung buhay niya ay maligaya po. At sa hapon po ito na tayo po muli ay natitipon sa ganitong gawain na sa kanya-kanyang tayong tahanan. Gawin natin na makasunod po dun sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yan po yung magpuli sa Kanya, yan po yung makinig ng Kanyang mga salita, yan po yung manalangin sa Kanya. At sa hapong ito, gawin natin yun na nagkagalakan po. Tayo na sinasabi ng salita ng Diyos na mapalad, ay believe na lagi tayong may papuri o lagi tayong may pagsamba sa ating Panginoon. Kasi po, tayo po yung manalangin. Panginoon, purihin ka o Diyos, purihin ka, Panginoon. Bawat isa sa amin, Lord God, ikaw, O God, na buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, O God. Lord, ikaw, napakabuti mo sa amin, O God. Naranasan namin, O Diyos, ang iyong pag-ibig, Lord God, ang iyong karagahang loob, O God. Patunay, Lord, sinabi ng iyong salita. Mapalad, Lord God, ang mga tao, Panginoon Diyos, O God. Lord, na may takot sa iyo, Panginoon Diyos. Ang mga tao, Lord God, ang mga anak mo, Panginoon Diyos. Ang hangad, Lord God, na makasunod sa iyo, Panginoon. Lord, lahat kami, O God, na narito, O Diyos, naging sa mga kanyang tahanan, Panginoon. Ang adhikain na meron kami, O God, na sumunod sa iyo, Panginoon Diyos. Hanggang namin, O God, na mapapulihan ka, hanggang namin na samahin ka, hanggang namin, O God, na matuto ng mga salita mo, hanggang namin, Lord God, na Lord, na manalangin sa iyo, O Diyos. Kaya sa hapong ito, malugit namin inaaniyahan ng iyong presensya, Lord God. Tunay na hindi ka nalilimitahan ng lugar, O God, or ng ano pang bagay, Panginoon Diyos. Nasa kanya-kanya man kami tahanan, O God. Naniniwala kami na mararanasan namin, O God, Lord, ng iyong presensya, Panginoon. Ang patuloy mong pagkilos, O God, at kapangyarihan mo, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa mga ka. Marami pong salamat, O God, na ikaw ay naghahari sa aming mga buhay. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu, O God, na siyang aming dakilang guro, Lord God, Lord, na siyang magtuturo sa amin na sa makita ang mga sa Espiritu at sa pagbabahan ng God. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Humingi kami ng kapatawaran anumang nagawa namin kasalanan. Isang pagpakalinisin mo o bawat isa sa amin, O God. At Lord, makatulog kami sa iyo, O God. Ang dalisay ang aming mga puso, ayos ang aming kaisipan, Panginoon Diyos. Tunay, Lord, na nagpapasalamat din kami, O God, sa kapamalaan at kapangyarihan na pinagkaloob sa amin. Anumang palian namin dito sa lupa ay tatalian, O God, sa kalangitan. At anumang aming pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan din naman sa kalangitan, O Diyos. Lord, anumang kawalan siya, Lord, Panginoon, pagkatakot, panlilang, anumang uri ng sakit, Panginoon Diyos, O God, Lord, anumang halitan, Diyos, O God, nagawa ng kaaway, Panginoon Diyos, O God, Lord, anumang kaguluhan, Panginoon, kaisipan, mga kalaputan, tinatalian namin yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Aming pinakakawalan, Lord God, kaayusan, kapayapaan, Panginoon Diyos, katotohanan ng mga salita mo. At Lord, pinaangkin namin ng mga salita, Lord God, na Lord, and whom the Son set free, Lord God, He is free indeed, O God. Kami tunay na malaya, Panginoon Diyos, na mapupuli at sasamba sa iyo, Lord God. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, pag-iwas sa worship namin.
Jesus. Praise you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen, amen, amen. Palakpakan muli natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. At tayo po ay, ang Diyos ay hindi nagsasawa sa atin, pero siyempre tayo po ay hindi rin po dapat tayo magsawa sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen po ba? Amen. At gusto natin na bigyan ng parangal ang Panginoon. Dahil today, sabi nga nila, today daw, ay yung, saan ako? Sa bag. So, dito po ay makita natin yung mismong, sabi nga nila, nagse-celebrate ang bawat tao sa buong mundong ito, nagse-celebrate po tayo. Pero sabi ko nga, ang kaarawan po ng Panginoong Hesus ay noong during the Feast of Tabernacle, yun po yung September, last week of September, at saka first week of October. Amen po ba? Amen. Doon po yung naganap ang pagkasilang po ng ating Panginoon. Amen po ba? At yun ay dapat nating bigyan po ng pansin dahil isa po yan sa mga pinakita po ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Yan po yung mga katotohanan tungkol po sa kapanganakan po ng ating Panginoon. So anyway, magsaya lang tayo. Hello, sabi mo sa atin, magsaya tayo. Amen. At hindi po dapat tayo maapektuhan ng kahit na itong pandemic nito, kung ano man nangyayari sa kapaligiran, hindi po tayo dapat maapektuhan dahil tayo po ay tinalaga ng Diyos na binigyan ng buhay upang maging kamukha niya na ang Panginoong Hesus. Never siyang naapektuhan kahit anong nangyari sa mundo. Kahit nag-World War I o World War II, hindi siya apektado. Amen po ba? Pwede mo sabihin kasi Diyos siya. Pero hindi po. Ang puso po ng Diyos ay steady. Naka-establish po yan at hindi po yan pabago-bago. Amen po ba? Ang puso ng Diyos ay walang takot. At gusto ng Panginoon, maging ganun din po tayo. At upang ibig sabihin, manatili tayo na naniniwala na kasama natin ng Diyos. Kasi pagkasama natin ng Diyos, kahit nga kila Pedro noon, yung time na nasa bangka sila, at naituro ko na minsan, yung unos na dumating at natutulog ang Panginoon, at sila'y nagimbalo, nadidiscourage na sila at sila'y lulubog daw, di ba? At tinising nila ang Panginoon at pinahinto ng Panginoon ang unos. So makikita natin, pagkasama mo ng Diyos, wala kang dapat ipangamba. Sabi mo sa katabi mo, wala kang dapat ipangamba. Pagkasama mo ang Diyos. Amen po ba? Amen. Pagka hindi mo kasama ang Diyos, mangangamba ka. Dahil sino kasama mo. Di ba? So anyway, patuloy po akong nagpapasalamat sa mga nagbibigay po at yung mga magbibigay pa ng ating mga, ito nga, sa church. Dahil gusto natin na maigawa natin church ito, God willing, this coming 2021 na ba? So, bagay, next year pa yun. Matagal pa yun, no? Tagal pa yun. Next year pa yun. So, January 2021. So, hindi po. Patuloy po ako nagpapasalamat dahil sa mga nagbibigay, nagdo-donate, nagbibigay ng kanilang tithes at ang offering. At malalaki po ang nabibigay ng mga kapatiran, ng mga iba pong mga kaibigan, kamag-anak. Papasalamat po ako sa inyo. At patuloy lang po nating gawin kung ano po inudyok sa atin ng Panginoon. At yan po ay hindi po mapupunta sa kawalan at lahat po yan ay may reward. Yan po ay sinabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, nandiyan po yung ating bank accounts, at account name, account number. So, gawin nyo lang po. Gawin lang po natin. At I believe na yung ginagawa natin, yung binibigay natin ay talagang ibubuhos ng Lord ang kanyang pagpapala. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo diyan. At siya na po yung nagsabi na give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together, and running over. At yan po ay lulubusin hanggang sa mag-umapaw po talaga. Up to the brim. Hanggang sa tuktok po ng baso or what, kung ano po mong ginagamit natin sa pag-inom ng tubig or what. So anyway, gusto kong mai-share sa inyo, pertaining pa rin po tayo sa worship. Pero isa po to sa gusto kong na ma-relate itong worship na to. Kinuha ko po yun sa mga magi, na talagang
Maganda. Mamaya makikita nyo what is, ano po yung gold, frankincense, and myrrh. At makita natin yung significance nito. At isang magandang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Kung ano pala itong mga myrrh, tsaka itong mga resins nito, itong mga gums nito. So, syempre, pag-aralan, tatakal natin sa day nito, itong Christ birth na to, no, yung pagkapanganak ng ating Panginoon. So, basahin lang po natin at masundan po natin ng gusto itong sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Matthew 2:1-12, sinabi rito, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. No? Pantas po siya, mga wise men. At nagtatanong-tanong doon, nasan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? They pertains to our Lord Jesus Christ. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala, yung star na nakita nila. Sabi silangan, di ko na alam, north or south, di ko alam kung ano silangan sa English. Ano? Ha? Ano lang? East ba yun? East nga ba? Di ko na nakita namin sa silangan ang kanyang, nagpaturo na ako niya, di ko pa rin matandaan talaga. No? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. At sa verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, sino na nakabalita? Haring Herodes. Siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. No? Ito po si Augustus Herodes. No? Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesayas. No? Naligalig siya, naiinggit siya. Alam mo naman, gusto niya siya lang yung hari. Siya yung tagapagligtas ng lahat. No? Yan, si Herodes na yan. So sa Bethlehem, puno ng Judea, tugon nila, ganito ang, tinanong sa verse 4 muna. Anyway, sa verse 5, sa Bethlehem po ng Judea, yan ang tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. So nakasulat ko yan sa Old Testament, yung time nung pinopisayan. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. Kasi bumiyahe na yung mga pantas, napunta na sila dyan sa Jerusalem. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Pinapanganap niya si Jesus Christ. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa Kanya. So, ang ganda ng hangaharin, sasamba daw siya. No? At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang, nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at patira pa at sinamba ang bata, or prostrate. At binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at hinihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. So makikita natin yung mismong talaan ng kung paano ito napangyari. At sa verse 12, nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pa uwi. Kasi gusto ni Augustus Herod, na patayin si Jesus Christ, 2 years old pababa. Kasi ayaw niyang may maghahari na nababalitang may maghahari dyan sa Jerusalem. At gusto niya, siyempre siya lang. Nainggit siya. No, kaya lahat ng bata na yun ay totoong pinapatay niya. At lahat po. At doon po ay makita nyo naghiyawan ng mga tao doon. So, tanda natin isang pangyayari ito sa Biblia na para makita natin kung ano yung talagang kapanganakan ng Panginoong Hesus. At matatakal din natin dito yung mismong paano yung pagsamba na ginawa nitong mga pantas nito. At tanda natin, matapos isinilang si Jesus, marahil ay matagal nang nananatili si Maria at si Jose sa Bethlehem. Kasi doon talaga sila pinapunta dahil nga di sa, alam niyo na yung, hindi, nagtatala
talaan ng census, magsisensus po kasi, yun po ang ginawa sa kanila noon. At matapos na pinesent si Jesus Christ sa templo, ibinigay na dito nga sa Mateo, no, na mababasa natin na talagang patunay na dumating ang isang Messiah, isang tagapagligtas na kung titingnan nga natin ay yung kanyang messianship, no? At isa siyang tagapagligtas ng hindi lamang ng bansang Israel kundi ng dumating hanggang sa buong mundo at hanggang ngayon ay nararanasan natin to. At ito yung pagdating ng mga Hitil, no? At ang premonition na dakilang pangyayaring ito sa kasaysayan ng mundo. So bakit kamo kasi ang ultimo ang mga Hintil ay sumamba sa kanya. Ang mga Hintil ang siyang pumatay sa kanya. Hello, kung titingnan natin, ito ay talagang pagpapakita na talagang ang Diyos ay sinira, winasak ng Hintil. Pero una sa lahat, sino mga sumamba rito? Ang mga pantas. At ito mga pantas nito ay mga Hintil po yan. No? Galing po sila sa ibang lugar at hindi po sila mga Hudyo. Pero kung titingnan mo, itong si Herodes nito ay isang Hudyo or talagang dyan siya na lumaki pero ang gusto niya ay patayin ang kapwa niya Hudyo. At yun ay ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Talagang makikita natin, no, na sinilang, saan sinilang ang Panginoong Hesus? Bethlehem ng Judea, no? At doon po siya isinilang at makikita natin na itong pagkasilang sa kanya ay dumating ang isang grupo ng pantas o ilang kalalakian. At sabi nga raw nila, ilang pantas daw yan? 3. Bakit daw naging 3? Kasi yung 3 gift, no? Pero sabi naman sa ibang mga theologians sa pag-aaral nila, marami sila. At sabi naman nila, ng iba ay 3, marami naman nagsabi 5, 4. So anyway, kung ilan man sila, pagpalain sila ng Panginoon. Amen po ba? Ganun lang kasimple yun. No? Sila po ay pantas mula sa Persia, o tinatawag nating Iran, Babylonia, kung tawagin natin Iraq. Ang kanyang, doon natin makikita yung dahil nakalagay sa Biblia, no? Dahil doon sa pagkilos ng tala o ng bituin. At ito po ay itong mga pantas nito ay galing po dyan sa lugar na yan, na malalayang lugar, nagsama-sama sila at bumiyahe sila mula sa east going to west, no? Ano ba yun? Silangan, kanluran, di ko na matandaan. At nagpunta sa magandang bansang bayan ni Haring David na kung saan isinilang sa Bethlehem ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. So dito pinakikita talaga na siya ay katulad ng shinare ko no Wednesday, siya po ay ang Panginoong Hesus na talagang isinilang at prophesied from the Old Testament at siya ay isinilang dito sa lupa. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao sa magitan po ng isang birhen na si Maria at nilukuban siya ng banal na spirito at isinilang ang ating Panginoon. At na-share ko nga nung Wednesday yan, pero gusto ko na makita dito sa time na to na nung isinilang siya, ano ba yung mga nangyari na kung paano ito naganap, no? Una-una, hinahanap ng mga pantas na lalaki ang hari sa Bethlehem. No? Kung titingnan natin sa Matthew 2:2, at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Yan po ang tanong. Yan po ang makikita natin na hinahanap ng mga pantas ang Panginoong Hesus. Pero siyempre, makikita natin, ito ay isang katotohanan na naglakbay sa malayong lugar at saan sila galing itong mga pantas nito? Sila po yung mga sino itong mga pantas nito? Sila po ay talagang matataas na tao sa lipunan at hindi po sila mga ordinaryong tao. Sabi nga ng iba 3 hari. Sabi naman ng iba sila yung mga piling matataas na may katungkulan sa lipunan sa kanilang bansa. Sabi naman iba, sila yung mga astronomer, sila yung mga scientists o kung ano pa man, basta't matataas ang kanilang mga nagawa.
Mga pantas na lalaki ay dumating upang sambahin si Jesus mula sa silangan. Marahil, Persia o Iran, Arabia o Babylonia na bihasa sa filosofiya, gamot at likas na agham. Mga matatalinong tao po to. Hindi po to yung mga ordinaryong tao sa lipunan. Nag-aral sila ng mga astrology, astrologia, reliyon at mga interpreter of dreams po ito. Siyempre, interpreter ng dreams sa Bible ay iba po, galing from the Lord, pero sila galing lang sa talino ng tao. Binabase lang nila sa kung ano-anong gamit, no, na meron sila. Marahil sila ay pinakamainam na talagang makikita mo na matatalinong tao at mabubuting tao, no, na talagang nag-aral, no. At nasabi pa nga nila mga hari nga daw pero hindi natin makuha kung ano talaga ang klase mga taong ito, pero sila po ay mga taong mararangal. Tao po na makikita mo na sabihin nating may puso sa Diyos. As simple as that. Amen po ba? Amen. Mga nag-aral po sila. So, bagamat, pwede natin sabihin, pag hindi ba nag-aral, di na pwede marangal. Wala po sinabing gano'n. Pero yung description lang po ng pantas ang sinasabi ko. Amen po ba? Wala po sinasabing iba. So, bagamat ito'y isang palatandaan na humantong sa kanila patungong Jerusalem, ang banal na kasulatan ang gumabay sa kanila patungong Bethlehem. Makikita po natin kasi nakabase, siya yung tala, siya yung gumabay, siya yung nag-isama sa kanila upang matagpuan ang Panginoong Hesus. Siyempre, matatalino sila at siyempre, may batayan ang kanilang pinaniniwalaan at gagawin. So, ano yung kanilang batayan? I tell you, the Word of God. Amen po ba? Kasi naniniwala ko, ito po ang paniniwala ko, sila ay pinili ng Diyos para maganap ang nasusulat. Naintindihan po ba natin? Hello? Alam niyo po ba yung gold, frankincense, and myrrh? Matagal na pong binabanggit yan sa Biblia. At kung gusto niyo ng malalim na katuruan dyan, yan po ay parte ng pag-aalay sa Holy of Holies, sa tabernacle. Kaya kung makikita mo, medyo malalim na pag-aaral po talaga, malalim na sinasabi sa salita ng Diyos, pero tinutupad lang po ng Panginoon ang nasusulat. Amen po ba? Amen. Hello? So, kung gusto natin pag-aralan niya, wala problema. May turo ko sa inyo, pero isa po yan sa mga initial na evidence na talagang tinupad ng Panginoon ang lahat ng nasusulat. Hello? So, hinanap ng mga pantas na lalaki ang hari sa Bethlehem. Sa tingin nila na ang kanyang bituin ay nagpahiwatig na siya ay ipinanganak na o naipanganak na hindi pa nagtatagal. Maaring yung time na yun, mahabang lakbayan, maaring di pa nila alam kung pinanganak na ang Panginoong Hesus o hindi pa, o matagal nang pinanganak. Dahil nung dumating sila ron, bata na po ang Panginoong Hesus. Ba? Hindi na po siya yung baby. No? At dito makikita natin talagang sila ay malayong paglalakbay nito. At ito po ay isang bagay na talagang tinresyon nila. At hindi po napunta sa kawalan ang kanilang biyahe na yun. At talagang nakita nila ang kamangamanghang nagpatunay na talagang ang Diyos, si Jesus, ay bumaba at nagkatawang tao at handang iligtas ang bawat isa sa atin. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen po ba? At tingnan natin ulit, no, doon sa Matthew 2:2, at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. No? Dito po makikita natin na talagang halos nagkasabay po ang pahiwatig nitong mga pantas nito dito sa Jerusalem. At nakaabot po ito sa kaalaman ng hari o ni Augustus na emperador ng Rome. No? Kung titignan natin, halos kasabay nito tulad ng isinilang si Jesus, ay nakita natin si Augusto, ang emperador ng Roma, na nakinikilala na bilang tagapagligtas ng sanlibutan.
Yun ang pagkakaalam niya, yun ang pagkakaintindi niya. At dito makikita natin na si ang Panginoong Jesus ay halos no na na itong emperor na ito ay halos tinatapat niya ang kanyang sarili sa talagang siya lang ang hari na alam niya na magliligtas sa sanlibutan. Kasi alam niyo man, in time na yun, ang mga Romans ay hawak nila ang buong mundo. Almost gusto nilang hawakan ang buong mundo. At nauna nilang nahawakan ay isa rito ang mga Israel, ang Jerusalem. Naintindihan po ba natin? Amen. So noong sinilang si Jesus, merong kasabikan na inaasahan ang bawat isa. Naniniwala po ako doon. Dahil may mga tao po at that time na sumusunod po sa prophecy. Naniniwala sila sa mga sinasabi ng mga propeta sa Old Testament. At hinihintay ng bawat isa ang pagsilang ng Panginoong Hesus. At siyempre, naniniwala din ako, itong mga pantas nito ay isa to sa mga taong may paniniwala sa Diyos, isang mga taong naniniwala rin sila sa pagdating ng Panginoong Hesus. At ito po ay talagang hinihintay. May mga tao pong naghihintay sa pagdating ng Panginoon Hesus. It is the same. Gusto ko lang ipaalam ito. Marami po sa atin ngayon naghihintay sa rapture. Tama ba yan? So, ganun din po itong mga to. Hinihintay nila yung pagdating ng Panginoong Hesus, pero dahil sila'y naniniwala sa sinasabi na salita ng Diyos, yung mga naniniwala sa salita ng Diyos, lalo na nasa Old Testament, nung dumating ang Panginoong Hesus, nakilala nila si Jesus. Pero yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos at mas naniniwala sila sa batas o sa law ni Moses, nung pagdating ng Panginoong Hesus, hindi nila nakilala ang Panginoong Hesus. It is the same with this sa time natin. Naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Pero may mga tao pong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya pag dumating po yung time ng rapture, dumating po ang second coming, ay marami pong hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Ang mga tao pong tinutukoy dito, yung mga taong hindi na nampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nung dumating siya, itong rapture na darating, who knows, mamaya, who knows, next week, next year, hindi natin alam. Pero hanggat hindi natin pinaniniwalaan ng Panginoong Hesus, hindi tayo maniniwala sa pagdating ng Panginoong Hesus, at pag dumating yung rapture na sinasabi ko, at sinasabi din sa salita ng Diyos, ano mangyari? Hello? Dahil hindi natin kilala ang Panginoong Hesus, hindi rin tayo makakasama doon sa kanyang pagdagit. Naintindihan po ba natin? So, marami naghihintay sa pagdating ng Panginoon yung time na yun. Ang mga magi na ito, na nakita nila ang bituin, ay hinanap ang ilaw ng sanlibutan. Nakita nila yung tala na yan, at alam nila, nakasulat siya sa salita ng Diyos. At doon sila sumunod. Naintindihan ba natin? It is the same, the works of God in our days. Dapat maniwala po tayo na talagang one day, ang lahat pong ito, heaven and earth shall pass away, but the word, the Lord Jesus Christ will never pass away. At lagi po yan, isinishare sa atin. Every year na lang, pagdating po ng Pasko, pagdating po ng mahal na araw, pagdating po ng murang araw, pagdating po ng medyo ayos-ayos ang araw, at hindi mainit at malamig. Pastor, ano ba yan? Puro ano lang po yun, segue ko lang yan. Na ano ang dapat natin gawin? Ang pinaka-importante ay makilala natin ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Ang importante ay puntahan natin, sundan natin itong tala nito para maintindihan natin ano itong sinasabi ko na kapag dumating po ang pagkilos ng Diyos, alam natin ang gagawin natin. At ito naman po yung tala sa mga pantas. Ito po yung kilos ng Diyos sa kanila na dapat matagpuan nila ang Mesaya. Na dapat makita nila kung sino itong Mesaya. At sa magitan ng tala ni Jesus, itong bituin na gabay or tala
or star, no? Doon po nakabase, doon po nakadepend itong mga pantas nito para matagpuan nila ang Messiah. Naintindihan natin? It is the same with us today. Ano po ang basehan natin? Itong mga taong nag-share ng gospel sa atin. Amen? Pwede ko sabihin sila yung mga light of this world. Totoo naman nakasulat sa Bible. Nag-share tayo ng gospel. Pwede tayong sabihin na tayo nag-guide sa mga tao para makilala nila ang Diyos. And praise God, may mga tao po talaga na lumalapit sa Panginoon at nakakasunod po sa ating mga sinishare. So praise God for that. Pero tingnan natin yung tala ni Jesus para ma-relate din natin sa time natin ito. Sa Matthew 2:7, nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at itanong kung kailan lumitaw ang tala. Ayan ang tanong doon. No? Itinanong ito ni Herodes. At pagdating sa verse sa Matthew 2:9-10, at lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pero ang point ko rito, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan. Yan po yung gumabay sa kanila para magtagpuan ang Panginoong Hesus. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya church, napakaganda na makita natin ito upang malaman natin, mailagay din natin sa puso natin. Kaya natin makikilala si Jesus. I believe it is because of the Holy Spirit inside of us. And the Holy Spirit or God use us to share the word to these people. God use us para madala sila sa Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Diyos, the Holy Spirit will draw us to the Lord Jesus Christ. Dadalhin niya tayo sa Panginoon. Nakita ng Magi ang bituin sa kanyang pagbangon pagningning nitong talang ito. Kita nila yun. Maliwanag, ang ganda, ibang klase. Pero nakasulat to. Nasa Biblia to. At pagkatapos ay tila hindi na ito nakitang muli hanggang sa lumitaw itong muli at patuloy na pumunta sa harapan nila hanggang sa tumayo ito sa ibabaw ng kinaroroonan ng bata. But kung nasabihan, it's because kung babasahin natin itong verse 7 ng Matthew chapter 2 at pagpasok ng Matthew chapter 8, may iba pong nangyari doon. Hindi naman nangyari, no? Kundi kung makikita mo pagdating ng verse 9, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila. Maintindihan mo natin? So, in short, malayong lugar, nagkatipon-tipon sila, marami nangyari, bla bla bla. Tapos pagdating doon sa verse 9, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila. So, tandaan natin, patuloy na gumagabay ang Diyos sa atin. Patuloy ang tala nito na kung naggabay sila sa mga pantas, ganun din po gumagabay para sa atin. At marahil sa panahon ito, nakita sina Jose at Maria sa isang bahay sa Bethlehem. Ba't ko nasabi yun? It's because yung time din na yun, doon natin makikita na talagang itong mga isa to sa mga nakita ng mga pantas. Noong time sila napuntahan na nila ang lugar na yon. Dahil si Mary at si Joseph ay pumunta sa Bethlehem upang magpatala. Yung bang tinatawag na census nila. Nakalagay po yan sa Biblia. Ang bituin na nakita sa kanyang pagtaas ay nagpakita muli at naunang lumakad sa kanila. Actually, nung kinausap nga nila yung si Herodes, di ba? Tapos paglabas nila, sabi ni Herodes, sige, pumunta na kayo sa Bethlehem, Judea, at hanapin niyo ang bata. And after that, muli na naman yung tala ay gumagabay sa kanila. So, hindi sila nilubayan ng tala. Sabi ko nga kanina, ang mga pantas nito ay ginamit ng Diyos para matupad ang nasusulat. Naintindihan ba natin? It is the same with us.
Itong mga nasa paligid natin ng mga Kristiyano na nagsishare sa atin ng gospel, ginagamit niya ng Panginoon. Bakit sila makukulit? Bakit sila share na share? It is the same with me. Bakit ako share na share pertaining to this? Kasi hindi tayo nilulubayan ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, makita natin ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Masumpungan natin kung sino talaga itong sinasabi sa salita ng Diyos. Sino ba talaga ang tagapagligtas? Sino ba talaga itong Misaya nito? At ito ay ikinukulit at kinukulit sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kung papansin ninyo, itong bituin ito, itong talang ito, hindi po nilubayan ng bituin o ng talang ito ang mga pantas o ang mga magi. Sila'y ginabayan hanggang sa marating nila yung lugar na kung saan nandoon ang Diyos na magliligtas ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang maliwanag na kamamanghang bagay ay talagang gumagalaw mula Hilaga hanggang Timog. Timog pala yung west. O tama, west, Timog. Mula sa Jerusalem hanggang Bethlehem. No? So, talagang makikita mo ang nakakatuwang kaparaanan nitong pagkilos ng bituin. So, kung ano nasusulat, yun at yun ang gagawin po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Lumipat ang bituin bilang gabay, dumating ang bituin, tumayo ang bituin. No? Malakad siya bilang gabay, dumating siya, di ba? Tumatayo bilang bituin. Mag-stay siya. Lahat ng ito ay lubos na malinaw, lubos na mahimala, hindi tulad ng anumang bituin na nangyari kailanman. Kakaiba po ito. Because this star ay talagang nirepresent din na ang Lord is the star, is the morning star. The great morning star. Amen po ba? So, it means, this is the Lord. This is the hand of God. No? Siya po yung talagang gumagabay. Siya po yung talagang, pwede ko sabihin na ito'y nire-representa ng talang ito ang banal na spirito. Amen po ba? At mismo ang Diyos sa kumikilos at gusto niya na maranasan ito ng mga tao kahit sa panahon natin ito. Talagang nauna sa mga pantas na lalaki na nagpunta ang bituin at hanggang sa tumayo pa rin ito sa lugar kung saan naroon ang bata. Hindi tumigil hanggat hindi nila ito makikita. Binigyan diin ng bituin ang mismong bahay na kinaroroon ng batang hari na si Jesus. At syempre, itong talang ito ay talagang nagpakita ng kanyang kilos at gabay at liwanag maaari, syempre. Dahil kakaibang tala po ito, kakaibang bituin to kaysa sa mga bituin na makikita mo ron. Nandito ba yung mga Orions or what, or planets or what, I don't know na. Hindi ko na masyado memoryado na yan. Pero ito po ay isang kilos po ng Diyos na kung babasahin natin sa salita niya, lalo-lalo na kung i-relate natin to sa panahon natin. Ito po ay ang banal na spirito na kumikilos upang makilala natin ang Panginoon. Nung nakita nila na napili po yung tala doon sa isang bahay, anong makikita natin doon? Ano ang pwede natin sabihin? Ito na yung lugar na kung saan nandoon ang Panginoong Yesus. Ito na yung lugar na kung saan, kasi nandoon na sila sa Bethlehem. At kung titingnan natin sa Biblia, even sa Old Testament, ay pinapakita rito na talagang siya ay sinilang sa Bethlehem, Judea, at sa isang lugar na kung saan siyempre makikita mo yung pagginto ng bituin o ng tala, at yun ay isang bagay na makukomprehend mo na ito na yung lugar at nandiyan na ang Panginoong Yesus. Then the wise men were overjoyed when they saw the star once again. So kung titingnan mo, Matthew 2 verse 10, gayon na lamang galak ng mga pantas nang makita ulit yung tala. Talagang, minto na siguro to, na talagang nagsaya sila. Talagang
nagkaroon sila ng, ng tinatawag na overflowing joy. Dahil that's the description ng Biblia. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. At kahit man tayo, kapag nararamdaman natin na ang Panginoong Hesus ay naggagabay sa atin, o ang banal na Espiritu ay ginagabayan tayo, papunta sa Panginoong Hesus. Makikita mo talagang, at pag nakita mo ang Panginoong Hesus, at pag nakilala mo ang Panginoong Hesus, ano mangyari sa'yo? Overjoyed ka, di ba? Talagang tuwan-tuwa ka, galak na galak ka sa nakikita mong iyon. At dito, kung babalikan natin yung pag-guide ng tala sa kanila, patuloy na umandar ang bituin sa kanila hanggang sa dumating ito sa lugar kung saan naroon ang sanggol at pagkatapos ay tumayo o nanatili pa rin doon. So, kitang-kita natin yun. No? So, kung babasahin natin, pertaining dito sa bituin nito, sa star nito, o sa tala nito, at kung babasahin din natin kasama ang mga nasa Old Testament prophesied words ng Panginoon, ay makikita natin ng husto kung ano ang significance nitong talang ito. Ito rin ang bituin na nagdala sa kanila sa lupain ng Judea. At ngayon ay muli nilang napatunayan ng katibayan na ang bituin pa rin ang umaakay sa kanila. So, hindi sila nakikinig sa mga tao, hindi sila nakikinig kung ano siguro mga nasa paligid na sinasabi sa kanila. Sila ay natili lamang doon sa tala na kanilang nakikita habang sila bumabiyahe. Siyempre, hindi naman palaging gabi. Mo ba? Maaaring pagdating ng umaga, wala yung tala, maaari lang. Siyempre, saan ba makikita ang bituin? Sa umaga o sa gabi? Sa gabi. So, siyempre, pag umaga, siguro namamahinga sila. Pagdating ng gabi, doon naman sila gumagawa, doon sila gising. Kasi sa umaga, hindi mo makikita, wala kang makikita ang bituin, maliwanag. May araw di ba? Pero siguro, pagdating ng umaga, tulog sila. Pagdating ng gabi, tsaka sila bumabiyahe. Kasi doon lang nila makikita yung tala. No? Pero makikita mo, kakaiba talaga. No? Makikita mo na talagang, for me, kasi ang pagkakita ko dito, ang pag-aaral ko dito, ito po ay ang special star to. No? Hindi naman po ito yung star of all season. Siya po ay special star na talagang kakaiba. No? Dahil hindi naman po ito yung dancing star or kung parang naglalabas ng mga wala po. Tsaka wala pong tumutugtog doon. Hindi po ito yung star na nagsasayaw. Hindi po ganun. Ito po ay talagang kakaibang bituin, kakaibang star po ito, kakaibang tala po ito. At ang kanyang bituin ay tumayo para sa isang banal na kaayusan, isang pambihira at espesyal na kilusan sa kalawakan na dinisenyo upang akayin ang mga lalaking ito patungo sa batang hari na si Jesus o si Kristo. Naintindihan ba natin? So, hindi po siya parang tipong masyado natin binibigyan ng pansin itong tala. Pero kung tutusin natin, ang mga pantas, nung sila ay sumunod sa salita ng Diyos sa pamagitan ng tala nito, sila po, o ng bituin nito, sila po ay talagang namangha at alam nila, ito ang pagkilos ng Diyos sa kanila. Ikaw ba kapatid, kung sa tingin mo, may isang bituin at gusto kanyang dalhin sa lugar na kung saan ang Diyos, sa tingin mo kaya susunod ka? Hello? Amen ba? Kung yung time na yun. Siyempre ngayon, pambihira na mangyari yan. Dahil kung si Jesus ang tutukuyin natin, kahit doon sa kwarto mo, pwede ka nang manalangin at matatagpuan mo ang Panginoong Jesus. Pero ito ay kakaiba lamang po itong nangyari ito dahil ito na po yung talagang nasusulat at gusto ng Diyos na ganapin sa time na to. Amen po ba? Amen. And for me, this could be the Shekinah glory of God. Katulad nung nangyari sa Old Testament. Kung titignan natin sa Numbers 24 verse 17, sabi dito, nakikita ko ngunit hindi ngayon. Siya aking namamalas ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel.
ito ang dudurog sa ulo ni Moab, lilipulin sila niyang lahat ang mga anak ni Seth. So prophesied na po itong talang ito. Naintindihan mo ba natin? Amen. At marami po rin. Pag nilahat natin lahat yan, napakadami, hindi tayo matatapos dito. At ito po ay isang tala na talagang gagamitin o siya po yung maghahari hindi lamang sa bansang Israel, kundi sa buong mundo. Naintindihan mo ba? Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. At dun po na makikita natin, prophesied po siya. At dito po makikita natin, no? Pwede ko sabihin, nung nakatayo po yan doon sa bahay, nung kasaan nandoon si Maria at si Jose at nandoon ang Panginoong Jesus, I can say that is the Shekinah glory of God, the manifest presence of God, the Shekinah glory. Nung time nung nasa Old Testament na makikita mo, nandoon yung pillar of clouds by day and pillar of clouds by night. Ganun din po ang tema ng tinakbo nitong talang ito. Amen po ba? Amen. That is the presence of God. The same glory na talagang pinangunahan ang mga anak ng ang Israel, no? Nung tumawid sila nung pumunta sila sa wilderness at nagpaikot-ikot for 40 years. Pillar of fire by night and pillar of clouds by day. So it's the same glory, it's the same Shekinah glory. No? Kaya dito kitang-kita natin itong star nito ay ito'y presensya ng Diyos upang dalhin itong mga magi nito, itong mga pantas nito sa harapan ng Panginoong Jesus. And I believe, nung nakita nila ang Panginoong Jesus, naniwala sila, nampalataya sila, at tinanggap nila ang Panginoong Jesus, I believe that. At sila yung mga nag-spread din, maari ng gospel doon sa lugar nila na yun. Amen po ba? Amen. Kasi yan po ay prophesied, yan po ay talagang gusto ng Panginoong Jesus na ganapin kahit na siya ay bata pa yung time na yun. Amen po ba? Amen. The star provided supernatural guidance to the house of Joseph in Bethlehem. At marami po nagpunta doon, hindi lamang po ang mga pantas. Amen po ba? Amen. Yung mga shepherd, yung mga nag-alaga ng mga tupa at yung mga taong nandoon, talagang diniklara ang pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Palakpakan muna natin ang Panginoong Yesus. So, siyempre, nung nakita na ng mga pantas, itong Panginoong Yesus, ayoko sabihin, baby Jesus, no? Parang naano kasi pag baby Jesus. Pero anyway, it's the same, no? Bata talaga siya. Tingnan natin na yung marangal na regalo para sa hari na ibinigay nitong mga pantas na ito. At sabi sa Matthew 2:11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at hinihandog sa kanya. Ano raw ginawa? Yung mga gift, mga nasa sa kanilang lalagyan, inilabas nila at hinandog kay Jesus. No? Hindi po kay Joseph, hindi po kay Maria. Kanino po nila hinandog? Sa Panginoong Yesus. Kaya si Joseph, hindi natin siya masyadong pansinin. Kasi si Jesus po ang importante ron. Amen po ba? Amen. At syempre, wag din natin masyadong pansinin si Maria. Kasi si Jesus Christ po ang importante doon. Amen po ba? Inihandog ng mga pantas ang kanilang regalo o ang kanilang alay. Kanino? Sa Panginoong Yesus. Kasi siya po yung papatayin sa krus. Hindi po si Joseph. No? Si Joseph po ay tao na katulad natin. At maging si Maria ay tao na katulad natin. At hindi po sila namatay para sa atin. Naintindihan po ba natin? Amen. Dinidiin ko lang po yan kasi minsan masyado tayong maraming gustong gawing Diyos. Ay, maraming gustong gawing Diyos. Isa lang kasi po ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan at ang Panginoong Jesus. Ito po yung mga handog nila. Unang-unang handog ay ginto. Ginto ba o gold?
Pareho na lang yun. Sige, parehas na lang natin. So, gold is the gift of a king. Alam niyo naman na pag ang mga, kung papasinin niyo si King Solomon, niregaluhan siya ng reyna ng reyna ng, sino ba reyna yun? Candace? Candace. Sa Candace. Nung niregaluhan siya, puro ginto po ang regaluhan nung time na yun. Nung time pag ang hari, ginto po talaga ang regaluhan. Kaya ito, ibinigay po sa hari ng mga hari ay, anong binigay? Ginto o gold? Gold. So, yan po yung ibinigay sa kanya. Kasi hari siya. No? Huwag mo siyang bibigyan ng silver. Kasi ang ginto, yan ang pinaka magandang bato nung time na yun. Amen po ba? Amen. Ngayon na lang naglabasan yung mga iba't ibang klase ng bato. Kaya may mga bato po doon na mabibili po. Mga nahuli na yun. Mga nahuli na po yun. Ibang bato po yun. No? Pero yung bato po na talagang ginto, yan po yung talagang alay para sa isang hari. Dapat nating laging katagpuin si Jesus nang may lubos na pagsunod sa Kanya. Yan po yung gift, no? Gold. Alam niyo bakit? Kasi ang gold, bakit sabi ko dito, dapat nating laging katagpuin si Jesus nang may lubos na pagsunod sa Kanya. Because ang gold po ay nire-refine po ito. Pinupurify po ito. Amen po ba? Pag may ginto ka, kung gusto mo mas pino, mas dalisay, sunugin mo, aalisin mo yung mga dross, yung mga dumi, at lalo siyang gaganda ang kilapis niya. O mas lalo siyang magiging ginto. It is the same with us. Sa pagsunod natin sa Panginoon, ang lahat po ng hindi natin nagagawa na tama ay dapat maalis. At sa pagsunod natin, unti-unti po nating naalis yung mga dumi, yung dross sa buhay natin. At dapat nating laging katagpuin si Jesus ng may lubos na pagsunod sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po ang significance ng gold kung bakit siya po ay inialay sa Diyos. Hindi lamang po para isang mayaman, ipakitang mayaman, pwede na, iba, yung po ang significance nila dito sa pagtuturo nila kung ba't binigay nila ang gold sa Panginoong Jesus. Dahil ang Diyos ay mayaman. Talagang mayaman, kahit hindi na kailangan yung gold na yon kung tutusin. Anyway, that is their, yung kanilang nakita dito. Pero sa akin po, nakikita ko rito, yung gold nito, nire-refine po tayo. Amen po ba? At syempre, ano po bang iaalay natin? Yung sarili natin. Amen po ba? Amen. Frankincense. Ano po itong frankincense? Frankincense is the gift of a priest who opens the way to God for men. No? Binuksan ni Jesus ang daan patungo sa Diyos. Remember, Jesus Christ is our high priest. Amen po ba? Amen. Siya yung pinakadakilang pare o saserdote na gumawa ng daan para ang tao ay malapit sa Diyos. Tandaan natin, He is the way. Amen po ba? Na nakasulat sa salita niya. Binuksan ni Jesus ang daan patungo sa Diyos. At etong frankincense nito, inuulit ko, isa po itong parang gum o yung resin, no? Sabihin iba, resins or what. Parang gum to na ninunguya mo, tapos mabango, mahalimuyak. Yung time naman na yan, ito po ay ginagrind or tawag dito, ini-squish. At para maging oil, maging perfume. Amen po ba? Yan yung frankincense, no? At habang pinipiga mo yan, ginagamit po yan sa altar of incense. At sa altar of incense, sabi ko sa inyo, malalim ang significance ito. Yung altar of incense, ayan po yung isang lugar doon sa holy place na para pag inapuyan mo yan at yung incense na yan, maghahalimuyak yan. Parang aroma. Parang ngayon, yung pag may mga aroma ka sa bahay, di ba? Mabango, magpabango po yan. At ang Diyos ay nalulugod. At may mga matitindi pa significance saan na medyo malalim na yan, na ibig sabihin ay yung tayo ay nasunog na, naayos na. At nagiging isang mabangong samyo
ang ating buhay kapag tayo ay wala ng gustong sa buhay natin na gawin. Ang nagtatalo po kasi rito, yung kalooban ng tao at kalooban ng Diyos. Kapag ang tingin po kayo saan, ang kalooban ng tao ay sinunog na, titiklo po yan. At ang kalooban ng Diyos ang siyang mangingibabaw lang. Kaya kailangan po ng mga elementong ito. So malalim lang po yan, pero ang frankincense ay isa po sa mga elemento na matatagpuan doon sa holy place at sa Holy of Holies. Kaya yung mga incense, no, makikita mo, musok na yan, ang Diyos ay nababanguhan siya. Naluluwalhati siya. At yan po ang procedure ng Diyos. Yan po ang proseso na gusto ng Panginoon. Amen po ba? Pero all of the things ay nasa loob po na sa tabernacle. At ang tabernacle, tandaan po natin, malalim lang ito ha, pero sumunod lang kayo. At ang tabernacle ay sino? Tayo. We are the temple of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ganun lang po yun. Pero hindi pa yun ang topic ko. Hindi po yun ang topic ko. Kaya lang, naisingit ko para maintindihan natin what is this frankincense. Bakit binuksan ni Jesus ang daan patungo sa Diyos? Kasi kapag wala pong, hindi po nasunog ang altar of incense, hindi po pwedeng pumasok ang high priest sa loob ng Holy of Holies. Never, and it will never be. Kailangan pong dadaan na sunugin yung altar of incense. At isang elemento ran ay yung frankincense. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya ito ay inalay sa Panginoong Hesus. Pinatunayan na si Jesus ang daan papunta sa Ama. Naintindihan po ba natin? At ang pangatlong alay ay itong, ano yung pangatlong alay? Myrrh. Diba? Mira. Sa Tagalog, alam ko ba ang Tagalog? Mira. So anyway, itong myrrh na to is the gift of for one who is to die. No? Ibinibigay po to o inaalay to sa isang taong siya ay patay o namatay. Paano po to? Ginamit ang mira para i-embalm ang mga katawan ng mga patay. Ginagamit po yan. Yung myrrh na yan is still parang resins din po yan. Para ding frankincense. No? At dinudurog din po yan. No? Para pabanguhin yung patay, para yung tumagal yung skin ng patay, kung siya ay ibuburol mo, para hindi siya kagad mauod, no? Pag-aralan na lang natin. At ginagamit po yan, no? Sa isang mamamatay. Kaya tulad ng Panginoon Jesus, nung siya pinatay, pumunta po sino ba yung sa John 3:3? Si Nicodemus, kumuha sila ni Joseph Arimathea at Nicodemus, alam ko Joseph Arimathea, kumuha sila ng mga bulaklak at myrrh para ilagay sa katawan ni Jesus Christ. So anyway, isinilang si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. So, tandaan po natin to. Sinilang siya, dumating itong panahon na to, na sinilang siya. Pero ang purpose nito ay para patayin siya. Kaya para patayin, para ialay niya ang kanyang buhay sa ating lahat. At ang myrrh na to ay isang gift sa kanya dahil pinatutunayan ng salita ng Diyos na ito ay ilalagay sa kanya or i-apply sa kanya. Ito ay kapag siya'y pinatay, isa po itong elemento para siya ay maalayan ng itong myrrh na to. Kaya inanda niya ang kanya sarili para patayin siya sa cross ng Calvary. And last but not the least, sa Christ birth nito, ang pagsamba sa isang pure na puso. Kailangan po natin sambahin ng Diyos na may dalisay na puso. Sa Matthew 2:2, ang sabi rito, at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. No? Nang makita nila siya, yumuko, lumuhod at nagpatira pa sila sa lupa at sinamba siya. So, napakagandang makita to na ginawa ito ng mga magi, ng mga pantas. Matataas na tao, pero hindi nila tinignan ang kanilang posisyon sa lipunan, kundi ang tinignan nila ang hari ng mga hari.
ang Panginoong Yesus. Palakpakan ulit natin ang Panginoong Yesus. Amen po ba? At dito po, literal nilang sinabi, at dahil nahulog sila ay nagpatira pa sa kanilang mga sarili at sa kanyang harapan. Sila po yumuko, lumuhod at nagpatira pa sa harapan ng Panginoon Yesus. Naglakbay sila ng malayo at ngayon ay namangha sila ng lubos. Hinibig ang haring si Jesus at nagpuri ng lubusan. Yun po yung dakilang ginawa dakilang ginawa ng Panginoong Yesus na pinanganak siya, at ang lahat ng tao ay dapat lumuhod, ay dapat sumamba, ay dapat kumawit, kumanta, everything, at dapat siya ay purihin. Amen po ba? Amen. May tanong lang ako. Nanood ka ba sa FB Live na ito nang may pag-asang mapupuspos kayo ng banal na Espiritu? Kailangan. Umasa tayo. Sabi ko nga minsan, let's expect from the Lord the infilling of the Holy Spirit. Kailangan, kapag dadalo tayo, manonood tayo, katulad ng FB Live nito, kung dadalo tayo sa church, kung open na tayo, at kung habang di pa tayo open, at kung tayo naman nanonood ngayon, dapat ay mag-umasa tayo na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Dahil ang pagpuri at pagsamba na ginagawa natin, yan po yung magdadala sa atin sa kapuspusan ng Panginoon. Nung nag-join ka ba ngayong hapon na umaasang sasambahin si Jesus? Hello, dapat. Kaya tayo sumali, kaya tayo nag-join dito, kaya tayo nanood. It is because we want to worship the Lord. Sa batang ito, nakikita nila ang Diyos at sinasamba siya. Siya ang munting bata na the Word became flesh and dwelt amongst us. Lagi ko po sinasabi yan, ay karapat dapat sambahin ngayon hanggang magpakailanman. Kaya walang dahilan para hindi sambahin ang Panginoon. Amen po ba? Kung ang mga pantas na matataas na tao sa lipunan, galing pa sa lalayong lugar, sumunod or nagpailalim doon sa tala na alam natin, nire-represent yan ng banal na Espiritu, para i-draw sila sa Panginoong Hesus, para dalhin sila sa Panginoong Hesus. At nung nakita nila ang Panginoong Hesus, anong ginawa nila? Nag-alay sila ng kanilang mga handog at siyempre, anong ginawa nila? Sinamba nila ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. At walang dahilan na hindi sasambahin. Dahil doon lamang po sa biyahe ng mga pantas nito na napakalayang lugar, totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. At totoo yung tala na kung saan kakaibang tala at siya ay nanahan doon ng matagal kung saan nandoon ang ating Panginoon. At kitang-kita lang yung bata ay nandoon. So napakaganda. Isang bagay po to na makikita natin na isang nangyari sa kasaysayan ng mundong ito, na si Jesus ay hindi tumitigil sa atin ang banal na Espiritu hindi tumitigil sa atin upang dalhin tayo sa Panginoong Hesus. At gusto ng Diyos ay makilala natin ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. At meron pa rin pong nag-ask ng prayer request at ipapag-pray po natin ito. At sige po, continuous healing, Sister Catherine Carlon sa breast cancer niyo po. Sister Leila Suliman, sa breast cancer niya rin. Kapatid ko po to. Sister Josephine sa kailangan shoulder pain. No? May masakit po ang shoulder po ng kapatid po namin ito. Sister Malu. Si Pastor Rocha, eye problem. So, medyo napapagod po kasi ang mata ko eh. So, fatty liver and hyperacidity. So, ito naman po ay patapos na po ako dito. No? Kaya nga baka bukas sa Saturday, baka makainom na ako ng kape. Pwede na siguro ako uminom ng kape. No? Pinayagan na ako ng doktor. Pumayag na rin doktor. Uminom na ako ng doktor. Pumayag na. Parang uminom daw ako ng kape. So, hindi. Pwede na. Parang pwede na. Hindi. So, prayer request ko po, continue healing po sa paninilaw at protection sa family, protection at sa family provision. Sister Tina Raimundo,
prayer request regarding protection, provision, good health sa family po. Sister Beth Manalili, Sister Beth, bukas maaga dito. Hindi, biro lang. Prayer request, good health para sa lahat at protection ng bawat isa. Brother BJ, Pili, doon ka ba sa damong maliit nakatira? Hindi, biro lang. So, prayer request po, continuous healing and fast recovery po. Patuloy na proteksyon ng Lord. Sister Jane, Sister Mary Jane Ugama. So, pag-pray po natin dahil na disgrasya po siya. Pero, praise God, at wala po siyang bali o wala siyang fractured sa kanyang ribs. Siya po ay may gasgas at kailangan lang gumaling. Sister Jane, magaling ka na, pinagaling ka na ng Lord. Amen? Continuous healing po sa balikat ko, po protection sa family ko. Sister Norma, nasa Malaysia po yan, Malaysian girl, at kaya pray po natin na gumaling po yan at ang protection sa kanyang mga anak. Pag-pray natin ng lahat na wala po hawa sa COVID-19. Amen po ba? Amen. Magko-COVID meron pa. Hanggang hanggang 6 lang. Ha? Laila Suliman, sinabi ko na nung wala na, hindi na umangat. Wala na nga eh. Ito, prayer request po, protection ng bawat isa laban sa COVID, lalo na ang aking asawa at anak, maging malusog at malayo sa anumang sakit. Sister Laila Suliman, kapatid ko po yan, ang pinakamaganda ko pong kapatid. So, pag-pray po natin, at dito po natin makikita ang kilos ng Diyos. Amen po ba? Kung meron tala nung time na yun, meron pong banal na spirito na kasama natin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, pag-pray po natin na ang lahat po ng mga tao ay makakilala na sa Panginoon. Amen po ba? Lahat ng tao, huwag nating limitahan ng Diyos. No? Kung ang isip ng Diyos ay buong sanlibutan, ganun din ang isip natin. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya gusto niya maligtas ang sanlibutan at tayo maniwala na gusto ng Diyos na maligtas, maniwala tayo na maliligtas din sila. Amen po ba? Sige po, let's close our eyes at tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord God, for you're so good and your mercy endureth forever. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Ikaw ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat na itataas at sasambahin namin. Horologotiaga Santa. Panginoon, sa hapong ito, napakabuti mo. Patuloy ka naming itataas, sasambahin. Kami ang mga anak mo. Kami ay sa iyo, Panginoon Diyos. Saan kami pupunta, Panginoon? Wala kaming tatakbuhan. Wala kaming aasahan dito sa lupang ibabaw. Ikaw lang, Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tao hindi namin permanenteng makakasama. Sila'y panandalian lamang. Pero ikaw, habang buhay, nakasama namin. Kaya Lord God, sa hapong ito, sa pagse-celebrate namin sa kaarawan mo, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami tinitigilan, Panginoon. Alam namin na patuloy mo kaming inuudyukan, tinitignan, binabantayan. Parang tala, Panginoon Diyos, na gumabay sa mga pantas upang makita ang Panginoong Yesus. Maraming salamat, O Diyos, dahil di ka lumulubay sa amin. Ano man ang ginawa namin, ano man ang mga bagay na maaring kinalungkot mo, maaring napalayo kami, maaring nawalan kami ng gana, maaring ano man ang pumasok sa aming isipan. Lord, patawarin mo kami, O Diyos. Gusto namin, Panginoon, na baguhin mo kami. Gusto namin, Lord, tanggapin ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At baguhin mo kami, Panginoon Diyos. Alam namin, di namin kayang baguhin ang sarili namin. Kahit ano pang pagsisikap na gawin namin. Kahit na dumating pang New Year's resolution, wala rin pong saysay. Pero ikaw, Panginoon, kaya mo kaming baguhin. Kaya mo itusok ang salita mo sa aming puso. Kaya mo i-convict ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, upang makita namin ang katotohanan. Makita namin ang Panginoong Yesus na siya yung pinatay sa cross, inali ang kanyang buhay upang
ang bawat isa ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan at ikaw ay handang makipagrelasyon sa bawat isa sa amin at gusto mo ang lahat ay maligtas. Ayaw mo ni isa man na mapahamak, Panginoon Diyos. Kaya sa oras po ito, Lord, tinataas ko ang bawat isa sa iyo. Lord, hawakan mo at ipuin mo ang aming puso. Holy Spirit, our great teacher, Lord God, that you will make a great conviction of our sins, of our righteousness, so that as we see your goodness will lead us to repentance. Alam namin, Panginoon, na hindi ka tumitigil. Alam namin, Panginoon, na mahal mo ang bawat isa. Kaya Lord God, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na patuloy ka namin makita. At pag nakita ka namin at ang relasyong ito, Panginoon Diyos, ay muling nabubuhay sa aming puso, Panginoon Diyos, patuloy kaming sasamba sa iyo. Patuloy kaming mag-aalay. Wala man kaming maalay na ginto, frankincense, o myrrh. Nandito, Panginoon Diyos, sabi mo, offer ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto you, as our form of worship. Tulungan mo kami na mamuhay ng banal. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na makasunod sa salita mo. Upang, Panginoon, manatili ang kabanalan sa aming puso, sa aming kaisipan. Maraming salamat dahil sa iyo lamang kami maasa, Panginoon Diyos. But Lord, thank you. Tulungan mo kami sumamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. At dinadalayan ko mga panalangin ng mga kapatiran, Lord, mga nag-send ng kanilang prayer request, Lord, I pray in Jesus' name, tugunin mo to, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat na kaya mong bigyan ng sagot, solusyon. Bigyan mo, Panginoon Diyos, kaya mong pagalingin ang may sakit, kaya mong ayusin ang wasak na buhay, kaya mong ibigay ang nararapat sa iyong mga anak. Ano man ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. You are our sovereign God who can do all these things. So, maraming po salamat. Hallelujah. At dinadalayan ko, Panginoon Diyos, na continually convict this world, Lord God, of their sins. Makita nila ang goodness mo. And your goodness will lead them to repentance. Gamitin mo kami, Lord God, para may share ang gospel sa mga taong ito. Kami ang gamitin mo. Udyukin mo kami. Ilagay mo ang compassion, the spirit of compassion in our hearts, Lord God. At ito po ang maghari at ito po ang mamayani sa amin, Panginoon Diyos, upang ang salita mo ang siyang isi-share namin sa buong mundo ito. Maraming po salamat at sa aming Lord God na mga gagawin pa, ingatan mo yung mga anak. Ano man ang kanilang gagawin sa oras ito at sa panahon ito, Panginoon Diyos. Pagpalain mo yung mga anak, layo mo kami sa anumang tukso, layo mo kami sa anumang sakit, karamdaman. Lalo na yung COVID-19 ito, huwag mong paintulot na ito dumapo kanino man. Maraming po salamat. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, dadakilain. Ikaw ang itataas, sasambahin. For your glory, we love you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So God bless po at patuloy po tayong magsaya. Patuloy lang po tayong magsaya. Kasama natin ang Panginoon. Huwag natin tayong manatiling tikom ang ating bibig. I-share po natin ang Panginoon sa lalo na may mga family po na nandiyan sa kanya-kanilang bahay. Alam na naman po, limitado tayong lumabas. Pero share po natin ang salita ng Diyos kahit sa pamilya natin. Alam nyo, yan ang unang-una nating harvest field, ang ating pamilya. Kaya share natin ang gospel at makakilala silang lahat sa Panginoon. Amen? Nothing is impossible with God. God is with us. Who can be against us? So, God bless po. Sunday, meron pa rin po tayo. Hindi tayo mapapagod. Sa Panginoon po lahat yan. Gawin lang po natin. Keep on praying, Pray nyo po ako. Isama nyo ako sa prayer nyo. Huwag kayong mapagod sa prayer para isama nyo po ako lagi. Amen po ba? Para maganda po ang ating mga marinig sa Panginoon. God bless po. God loves you. God bless po.